Yung training center natin sa Bagong Sipol, we converted into our One Kaita College Annex. Wow! May dalawa tayong kolegiyo course na yung offer ngayon. Nag-usap na kami ni Tita Vicky. Nursing at saka criminology. We'll be getting 200 students per course. Inaayos ko yung building ngayon so that by June, there will be 400 new scholars ng One Kaita College. Free of charge lahat yun. Mahalang nursing, alam niyo yun. Tayo sasagot. Wow. Nakakamangha talaga si Mayor Kit Nieto ayon sa mga magulang na nakapanood na narinig ng kanyang in-announce sa kanyang flag ceremony ay magkakaroon na ng extension o annex ang One Kaita College at ang importante ditong balita ay dadagdagan na ng kurso. Ito ay nursing at criminology. Ayon pa kay Mayor Kit Nieto, 200 bawat course ang mga estudyanteng tatanggapin ng One Kaita College. At sa darating na June ay 400 na naman na mga scholar ang kanyang tatanggapin sa One Kaita College. Ang nasabing One Kaita College Annex ay doon sa dating training center dyan sa Bagong Sipol, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Salamat sa inyong pakikiisa sa ating flag ceremony ngayon. Pasensya na kayo, ako ay naka-shades ngayon kasi binigay ito ni Jacob sa akin kahapon. So, obligado ko isuot kasi baka nanonood siya ng live ngayon. Magandang makita niya. Mabihira lang kasi kami magkita nung anak kong yun . Natatawa nga ako kahapon nung nagkita kami. Meron lang kaming slot 4 o'clock ng hapon hanggang 5 o'clock. So kahapon, nung pag-upo niya, binuksan niya kagad yung iPad niya. Sabi ko, ano yan? Tinitingnan ko yung mga sasabihin ko sa'yo kasi sayang ang oras. So parang lahat pati jokes, nakalagay doon, very organized. So naisip ko, itong batang to, sabi ko parang may downside at yung upside ng bagay. No? Very limited yung engagement namin kasi marami kami pa yung ginagawa. Second year na siya sa med school niya. May mga demands na rin sa oras. Ako naman nasa Cainta. Pero you know, yung the fact that makes me happy is, sabi ko itong taong ito, bagamati isa lang siya, kahit mamatay ako ngayon, alam ko mabubuhay siya. Alam mo yung parenting dito sa Pilipinas kasi, ang tawag ko doon, baby syndrome . Yung bang 52 years old ka na, baby pa tawag sa'yo. You'll never really grow to be someone mature for as long as your parents are there. Nakikita kong bagay na siguro na nagpapahigpit ng ating protection sa kanila, yung thought na kailangan relevant tayo parati. Yung thought na kailangan parati tayo secure. Secure sila. Yung hindi tayo mapanatag if we put them to risk or mag-risk sila sa buhay nila. Diba? Parang yung sitwasyon na na sabi ni isang matanda sa akin na pumunta sa opisina, Mayor, hindi pa po ako pwedeng mamatay. Lola siya, papagawa siya ng mga apartment. Bakit? Kasi yung mga apo ko, kailangan ayusin ko pa . Paano mo ayusin? Ito, tinatayuan ko sila lahat ng apartment. Sabi ko, nung nagsimula ka ba, nung bata ka ba, binigyan ko ba ng nanay mo ng apartment? Hindi po. Sino nagpatayo ng mga bahay mo? Ako lang po. Bakit sila ginaganyan mo? Di ba naging maganda ang pagpapalaki sa iyo ng magulang mo? Dahil pinabayaan ka nilang maghasik at lumakbay na hindi umaasa na mayroong parating bakod na sasandalan. O ngayon, sila ang sinispoon-fed mo. Sa tingin mo ba, pag namatay ka, mabubuhay sila? Hindi lang kakayanin kasi sinanay natin na sila nakaasa sa ibang tao. Alam niyo, obligasyon natin bilang magulang, paralin lang sila. Paralin sila para meron silang weapon. After that, it's their own life. Pag naging gano'n tayo, mawawala yung pagiging swakang natin. Mawawala yung parati natin pagkahagat ng maraming ari-arian dahil parati tayong kailangan magpamana. The only thing that these people need is the right education at isang future na defined by how you make them grow. Moral character, yung moral development nila, yung spiritual development nila, that is exactly what will define you as a good parent. Alam nyo, merong isang nanay na nagpunta sa akin, kasama principal, galit na galit siya. Kasi yung anak daw niya, nabubuli sa eskwela. At yung teacher yata, merong sinabing hindi maganda. Tinanong ko yung bata. Kasi the whole time, nanay yung humingi ang ingay.
Sabi ko sa bata, ilang taon ka na iha? 16. Ayaw mo laban sa sarili mo. Tapos tumango siya. Sabi ko sa nanay, hindi mo ba nakikita? Tapos pinahihirapan mo yung bata. Dahil ikaw ang harap na harap. Tapos pagdating sa eskwela, siya lang naman ang nandun. Gagawa ka ng isang malaking eksena, malaking away, malaking skandalo. At the end of the day, sinong nandun? Yung anak mo na, wala ka naman eh. Nailabas mo lang yung tapang mo. Pero at the end of the day, ang nagsasuffer, yung taong dapat tumayo to assert his or her rights. Lahat tayo pinanganak dahil meron tayo lahat destiny. Lahat tayo pinanganak dahil meron tayong sariling future. Huwag natin i-overreach yung boundaries ng trabaho natin bilang mga magulang. We have to make them stand on their own at a certain point ng buhay nila para sila maging responsable rin the way we were raised. Alam niyo, magulang ko, nakalimutan ko na eredero ko simula nung ako'y makatapos sa kolehiyo. Nakalimutan ko na yung mga sinasabi nila, pwede mo makuha pag mawala sila. Hindi na siya importante. Sa isang burol, pumunta ako. Burol ng isang medyo angat sa buhay. Alam niyo ang pinag-uusapan sa tabi ko? Kung ano yung testamento, kung kanino naiwan yung ganito, sino ang nalupi. Kapag tinitignan mo, dapat talagang umiikot ang buhay natin, kung ano yung mamanahin natin. Di ba dapat meron tayong sariling sinachart na buhay na mag-define sa atin na hindi lang tayo anak ng isang mayaman, hindi lang tayo anak ng isang magaling o mahusay na negosyante. Tayo mismo gumagawa ng sarili nating linya para magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Yan lang. Nadamagan. O tara, rapol tayo. Ayan, ang ganda ng mensahe. O, rapol. Wala na si Vice. Mga konsis, lugo mo.